part 2 ng basic safety terminology na ginagamit natin sa pang-araw-araw na ating mga trabaho. Ano po? Let's go! So, noong unang dalawang video na nilabas natin ay yung part 1. In-explain natin yung mga basic na nakikrinig natin patungkol sa safety, mga wordings na ginagamit ng ating mga kasamahan at natin bilang mga safety sa trabaho. At dito sa slides na to, sa part 2, i-discuss naman natin yung mga terms na mga klase ng mga aksidente na na-encounter natin sa ating trabaho sa pang-araw-araw. Ano po? Lalo na sa mga dollar report natin, yung monthly, yung WAIR, tapos yung monthly rin natin sa kumpanya, di ba? So, una sa lahat, ano yung ibig sabihin ng first aid case? Tingin nyo mga aboy nog-nog. First aid case, ito daw po, medyo madugo yung paliwanag sa English, pero in layman's term, ito yung mga band-aid lang, punta lang ng clinic para magpalinis ng sugat, hindi kailangan tahiin, tapos kaya nang gamutin ng first aider, mga ganun, or ng nurse dun sa site, tapos sila logbook lang. Usually yung mga first aid cases, ayan yung mga non-recordable accidents na sites, which is na hindi na kailangan mag-reflect doon sa mga daily report natin in monthly basis. Tama? Kasi ang nandun lang kung nagawa na kayo ng WAIR, walang nakalagay doon na first aid case, diba? So ito yung mga sugat lang na yung konting hiwa, konting galos, na kaya namang patakan ng alcohol at betadine, tapos okay na, tapos hindi masyadong nasaktan yung tao. So yun yung first aid case. Huwag kayong malilito sa first aid case saka sa medical treatment. Malaking pinag-aiba nila. Alright. Susunod, nabanggit ko na yung medical treatment injury. Ano yun? Ito yung halimbawa, yung IP, yung aksidente nating tao, yung injured person natin is pumunta ng clinic, nahiwa, medyo malalim, tapos kinakailangan tahiin. No, kahit anong klaseng tahi yan, kahit yung doktor nyo mismo sa site nyo nagtahi. So, ibig sabihin, consider na yun as medical treatment. Ano po, yun yung mga malalalim na, kaya yung mga paso na, yung mga burn incident, paso, yung sa mata, hindi natanggal yung debris sa mata, yan, medical treatment na yan. Tapos dinala natin sa labas, sa espesyalista o sa ospital kung saan meron kayong MOA. So, yun yung mga medical treatment. Usually, yung medical treatment, nagde-decide ng dyan kung magiging lost days of work or medical treatment lang, tapos makakabalik siya sa trabaho niya ulit, tapos hindi siya restricted work, di ba? Nandun siya ulit. So, ang nagde-decide niyan, yung doktor na titingin sa kanya. Hindi kayo na mga safety, hindi tayo. Tayo, gagawa lang tayo ng report. Medical treatment, included na tong case na to, itong klase ng accident na to or injury na to sa WAIR na sinasubmit natin kay DOLE. Ano po? So, yun yung pagkakaiba nila ng first aid treatment. So, first aid, ang pwedeng gamamot sa kanya, yung mga doktor natin sa site, mga nurses. Medical treatment, mga nasa labas na, yung mga outside na doktor na, yung mga hospital, clinic, kung saan nyo sila dadalhin. So, yun yung kaibahan nila. Tapos, para mabilis tandaan, halimbawa sugat, kung kailangan tahiin, ibig sabihin, medical treatment na yan. Ano po? So, huwag po kayo malilito. At ang susunod natin ay lost days injury. Ano po? Ito naman yung klase ng insidente na medyo malala na. Bakit? Halimbawa, dinala sa ospital, akala nyo medical treatment, pero pagkatapos ng pagtingin o paggamot ng doktor sa IP natin, sa injured person, sabi niya, may fracture, hindi muna siya makakapasok ng isang linggo. So, ibig sabihin, lost days na yun, LTI na yun, lost days na yun sa trabaho. So, ibig sabihin, ito, reportable na to sa DOLE, lalo na sa WAIR natin. Tapos may computation pa yan. Nakasama rin yan sa annual report na binibigyan natin kay DOLE. Gagawa tayo ng video tungkol doon kung paano gumawa ng WAIR, tapos yung annual WAIR, sabay-sabay natin matutunan kasi marami rin nagkakamali doon. Pero ito yun, ito yung pinakamalala na. Ibig sabihin, pwedeng ito yung aksidente na
napilayan, naputulan, ano pa ba, inoperahan, natanggalan ng mata, mga ganon. Tapos, na-impaired, no? Nawalan ng paningin, nawalan ng pandinig, nawalan ng pangamoy, mga ganon. So, yan yung mga lost days in work. Yan yung mga pangmatagalan na nagamutan. Ukol doon sa binigay na findings ng doktor. So, lost days injuries. Ano po? Tapos, sa iba-iba pang klase yan. Minsan naman kasi medyo magaan lost days injuries, nagiging binibigay ng doktor, o sige, pabalikin niyo yan sa trabaho, pero restricted work. So, ano yun? Restricted work, halimbawa siya ay isang welder o isa siyang scaffolder na laglag sa scaffolding, napilayan. Tingin nyo, kung yung scaffolder nyo is napilay, makakabalik ba siya bilang scaffolder erector? Di ba hindi? So, babalik siguro siya sa trabaho after niya ma-treat ng mga doktor sa ibang area na siguro, pero pwede siyang maging helper lang, hindi niya ginagamit yung parte na nasugatan sa kanya o naputulan o napilayan. So yun yung restricted work. Yung pinabalik siya ng doktor ng araw ng aksidente o pagkatapos siyang gamutin, galing siya sa medical treatment, pero ang kondisyon ng doktor is restricted work. So, 'di ba, meron ako yung experience, heavy equipment operator sa barko. Ano siya, na joystick lang yung hawak niya. Kaso ang na-injured sa kanya yung mismong kamay niya. So, hindi niya magamit yung kamay niya sa trabaho, joystick lang kasi yung ginagawa niya maghapon. So, siya nagko-control ng mga arm ng mga hopper. Ang aksidente sa kanya yung kanang kamay niya, which is yung main na kailangan sa trabaho niya. So, ang nangyari, hindi muna siya pinagtrabaho as heavy equipment operator, hopper operator. So, nilipat muna siya ng ibang duties and responsibility. So, ginawa muna siyang taga-monitor ng CCTV, wherein hindi mo kailangan gamitin yung kamay mo para magawa yung trabaho na yun. Baka hindi lumala yung sugat. So, yun yung restricted work. Yung araw na kailangan na naandun siya sa restricted work na yun, nasa ibang posisyon, depende pa rin yun sa doktor na tumingin sa kanya. Ano po, mamaya kasi pagbalik niya doon sa doktor, lumala lalo yung sakit niya. So, pwedeng maging lost time injury, o pwedeng pagpahingayin na siya kasi hindi effective yung restricted work na ginawa natin. Ano po? So, kasi ng injury, ito po pala, first aider. So, ito yung number 1 na nag-response in case of accident, no? Any accident sa site, first aider ang unang pumupunta, lalo na kung may nasaktan. So, hindi po tayo pwede maglagay ng first aider na hindi train ng Philippine Red Cross, no? Nung PRC. Kasi, according kay Yellow Book before, ang tinatanggap lang ni Dole na first aider is yung mga galing kay PRC, certified first aider. So, may dalawang klase po yan. Merong occupational first aider saka standard first aider training. Huwag po kayong malilito doon. Yung standard, yun yung 4 na araw. So, kailangan nyo kunin yun kasi yun yung nakalagay sa Yellow Book. Standard training, hindi occupational. Lalo na po kung yung inyong trabaho o yung inyong lugar gawaan ay masyadong hazardous or high risk. Ano po? So, hindi po yan tatanggapin sa safety plan pag nagpasa kayo kay Dole. Kasi binigay nyo lang is occupational, so hindi po yan tatanggapin. Mari-reject po yan. Mas mainam, mas safe kung kunin nyo na po is yung standard. Yung occupational, magagamit nyo lang po yun kung yung construction firm nyo is medyo maliit lang, konti lang yung tao, nilalagpas ng 50, yun pwede yun. Kaso kung marami po kayo, lagpas 50, 100, mga ganun, kailangan nyo po ng sufficient number ng first aider na may training ng standard BLS, tapos first aid treatment facilities na rin katulad ng tawag dito, AED, kasama na yun doon. So yun po yung mga klase ng aksidente na meron tayo at klase ng training na meron tayo. Nga pala, before,
yung training facility lang na tinatanggap ni Dolly si PRC. Pero ngayon, tinatanggap na rin nila yung mga training facility na accredited ni PRC. So, yun. Mas marami ng option, tapos may ginagawa rin sila ditong online. So, pwedeng yung 4 days na sinabi ko is 3 days online, tapos 1 day on-site. So, actual na yun. So, yun po. Klase ng mga aksidente. Recap lang tayo. First aid treatment, yun yung mga sugat lang na kayang gamutin sa site. Tapos, medical treatment, ito yung mga tinahing sugat na nilabas nyo sa site, dinala sa ospital. Lost days of work, ito yung mga sugat na kailangan gamutin sa loob ng mahabang panahon o ng ilang araw nang hindi nagtatrabaho yung tao at hindi na kayang bumalik pa ng tao sa trabaho para gumawa ng trabaho. So yun, kahit ilang araw yan, 1, 2, 1 linggo, lost days pa rin po yan. Tapos pang-apat, medical treatment. Nasabi na natin. Restricted work. Ano po, restricted work, ito yung nakabalik kagad yung nasugatan, pero sa ibang posisyon muna natin siya ilalagay kasi hindi niya pa kayang gawin yung usual na ginagawa niya. Ano po? Tapos ano pa? 4 na klase lang ba meron tayo? 4 lang ba? 4 lang. Alright, so yun lang naman po. Maraming salamat ulit mga kaboy Nognog. Ako pala si Boy Nognog. At ginawa ko itong mga video nito para sa ating mga ka-safety. At ito ay natutunan ko lang din sa site. Hindi ako technical na tao. At tayo ay lahat ng safety naman is natututo lang sa trabaho. No? Kasi yung practice ng safety, araw-araw nagbabago yan. Alright, see you soon. Please like and subscribe. Tapos darating pa na mga videos na gagawin natin. Hopefully mas maganda na yung ating slides, pero enjoy, sana may natutunan kayo.